Pagpapatuloy ng kwento. Nawalan ng balanse si Marcus dahil mahigpit na kapit ni Anne, kaya nadaganan niya ang dalaga at aksidenteng naglapat ang kanilang mga labi. Nakakapit pa rin sa batok ni Marcus si Anne kahit na magkalapat ang kanilang mga labi, kaya hindi niya magawang lumayo rito. Nagulat at nanlaki ang mga mata ni Marcus nang kusang gumalaw ang labi ni Anne. And he did not hesitate to kiss her back. Habang tumatagal, ay lalong lumalalim ang halik na pinagsasaluhan ng dalawa. I need to control myself. I don't want to take advantage. Sa isip ni Marcus, subalit walang lakas ang katawan niyang lisanin ang labi ni Anne dahil sa pakiramdam niya ay nakadikit na ito doon. While they are kissing, something is flashing back on her mind. Kaya dumilat at biglang itinulak si Marcus. Parang nahimasmasan at bumilakwas ng bangon. What's wrong? Nagtatakang tanong ni Marcus. Stay away from me. Get out. Hasik ng dalaga. Why? Kunot ang noon na tanong ni Marcus. Hindi ko hahayaan na masira ang buhay ko. Magkamatayan tayo bago mo ako maangkin. How dare you? My dad marry your mom. Sinira ninyo ang pamilya ko at hindi ko hahayaang pati ako ay sirain ninyo. Galit na turan ni Anne. Maya-maya ay biglang tumayo ang dalaga at pinagsusuntok si Marcus. Anne, calm down. Wala akong gagawin sa'yo. Hey, look at me. Mahinahong saad ng binata at hinawakan sa mukha si Anne. Sinusumpa ko ang mga lalaki. Sinusumpa ko sila. Mariing sambit ng dalaga habang mahina pa ring sinusuntok sa dibdib ang binata. I'll protect you. Isusugal ko ang buhay ko para sa'yo because I love you. Di napigilang pagtatapat ni Marcus habang yakap ang dalagang umiiyak. He tried to rape me. Sambit ni Anne sa garalgal na boses. Who? Puno ng pagtataka na bigkas ni Marcus. Wala na siyang nahintay na sagot mula sa dalaga dahil nakatulog na ito. Inihiga na lang ulit sa kama si Anne. Naguguluhan siya dahil sa mga pinagsasabi nito pero isa lang ang sigurado niya. He will protect Anne at all cost. Ngunit kailangan niyang malaman kung sino ang sinasabi nitong nais gumahasa sa kanya. Pinagmasdan niya ang mukha ng natutulog na dalaga at hindi niya mapigilang haplusin iyon. I'm here for you. I will not let anyone harm you. You mean a lot to me, Anne. Bulong pa niya habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Pagkatapos ay hinalikan niya sa noo, saka nahiga sa tabi nito. Natatakot siyang iwan muna ito, subalit hindi niya mapigilan ang antok kaya doon na nakatulog. Kinabukasan, liwanag mula sa bintana ang gumising kay Anne. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Pagmulat niya ay mukha ng mahimbing pa ring natutulog na si Marcus at nakayakap pa siya rito. Nakakahiya ka, Anne. Kung makayakap ka, wagas. Kastigo nito sa sarili. Maingat siyang bumangon subalit kinabig siyang muli ni Marcus. Pabalikwas siyang bumangon saka dinampot ang unan at pinaghahampas ang binata. Anong ginawa mo sa akin? Bakit nandito ka? Tanong niya habang patuloy sa paghampas. Anne, stop it. Wala akong ginawa sa'yo. Nakatulog lang ako sa tabi mo nang hindi ko namalayan. Lasing na lasing ka kagabi. Turan ni Marcus. Liar, palusot ka pa. Wala naman talaga. Ikaw itong humalik sa akin eh. Tsaka tingnan mo nga kung hubad tayo. Ani Marcus na humarap sa dalaga. Ano ako? Ganito mo ako hinalikan. Saad ni Marcus sabay kabig sa dalaga at sinibasib ng halik ang labi na siyang nagpatigil sa pagwawala nito. Hindi na nakapalag si Anne dahil para itong nawala sa sarili at tinugon ang halik ni Marcus. Ngayon naalala mo na, saad ni Marcus nang naghiwalay ang kanilang mga labi. Gosh, ginawa ko yon? At nag-take advantage ka naman. Hindi, sa tingin mo kung bastos akong tao, edi sana may nangyari na sa atin. Siya nga pala, may sinabi ako kagabi. Natatandaan mo ba? Turan ni Marcus.
Hindi. Ano ba yon? Sabi ko, I love you. Walang bikig sa lalamunang pagtatapat nito. Don't tease me, Marcus. Ganon kadali. Nagsasabi lang ako ng nararamdaman ko at gusto kong protektahan ka sa sinasabi mong nagtangkang gumahasa sa'yo. Sino siya, Ann? Diretsahan ulit nitong turan. Wala, lasing lang ako. Iwan mo na ako, magkita na lang tayo mamaya. Saad ni Ann at agad umiwas ng tingin. Napailing na sinunod ni Marcus si Ann. Hindi niya maaaring pilitin ang dalaga na sabihin ang lahat. Ngunit, kakausapin niya ito ng masinsinan upang ipagtapat ng kusa ang tungkol sa sinasabi nito kagabi. Naging maingat si Ann sa bawat araw dahil sa kaalamang nasa resort si Dale. Hindi rin malayo ang posibilidad na kasama ng lalaki ang kanyang ama at madrasta. Hindi lumalabas ng walang kasama. Kahit malawak ang resort, ay hindi malayong mag-cruise ang landas nila ni Dale na ayaw nang manyari. Hindi rin naman siya pinababayaan ni Marcus na halos sa opisina na rin ni Ann ang ginagawa nitong opisina. Bagamat, hindi pa alam kung sino si Dale sa buhay ng dalagang natutunan na niyang mahalin kahit sandali pa lang nakilala. Subalit, sadyang hindi mapipigilan o maiiwasan ang mga bagay na itinagdang mangyari. Kahit anong pag-iingat ang gagawin. Kahit anong pagtatago ay matatagpuan kapag panahon na ang magdikta. Sinasabi ko na nga ba, ikaw ang nakita ko kaninang hapon eh. Turan ng isang lalaking lumapit kila Ann habang naghihintay kay Marcus. May usapan kasi silang manonood ng bonfire. Nauna nga lamang silang nagtungo sa resort. Napaatras si Ann, subalit nahablot ni Dale ang braso niya. Ang dami kong binayaran para mahanap ka. Nagtatago ka lang pala rito. I would not let you go again this time, Ann. Anas ng lalaki kay Ann. Bitiwan mo ko. Anyang nagpupumiglas, subalit mahigpit ang pagkakahawak ni Dale sa braso niya. Let her go! Sigaw ni Jel. Huwag kayong makikialam, bakla. Singhal ng lalaki kay Jel. Saka hinila palayo si Ann. Pero hinila rin ni Ashley ang isang braso ng kaibigan upang hindi madala ni Dale. Tawagan mo na si Sir Marcus, Jel, dali. Utos ni Ashley. Halos mabitawan naman ni Jel ang cellphone sa panginginig ng kamay. Maya-maya pa'y may lumapit na may edad na lalaki at babae sa kinaroroonan nila. Hindi binitawan ni Ashley ang braso ni Ann. Wala man lang may pakialam sa mga ibang naroon sa nangyayari. Walang tigil na pagtunog ng mobile phone ang sumalubong kay Marcus paglabas mula sa shower room. Bigla siyang sinakluban ng kaba nang makita ang caller. Kaya hindi na nag-atubiling sagutin. Iniloudspeaker na lang niya yon upang makausap si Jel habang naghahalungkat ng maisusuot niya. Sir Marcus, si Ann. Dilian mo pumunta ka na rito. Natatarantaw na wika ni Jel. Lalong tumindi ang kaba sa dibdib ni Marcus, lalo na nang narinig ang ingay sa paligid. Anong nangyayari? Tanong niya kay Jel. May lalaking lumapit sa amin. Pilit niyang kinukuha si Ann, sir. Tugon ni Jel na hinihingal pa rin. What? Make sure na hindi madadala si Ann. Papunta na ako riyan. Sabi ni Marcus at pinutol na ang pag-uusap nila ni Jel. Sa pagmamadali ay naka-boxer short at polo na lang siyang lumabas. Hindi na niya binigyang pansing iputones iyon dahil sa pag-aalala kay Ann. Pati sa pin sa paa ay ang gamit niya sa loob ng kwarto na rin. Wala na siyang pakialam. Ang importante ay makarating agad sa kinaroroonan nila Ann. Sa mga nadaraanan niya ay hindi maiwasang mapatingin sa lantad niyang dibdib at abs. Kita ang kakisigan ni Marcus na kahit lakad tagbo ang ginagawa ay talagang mapapansin iyon. Bungad pa lang ng resort ay kitang-kita niya ang naghihilahan. Halos liparin na niya ang kinaroroonan ng mga ito at parang tumigil ang ikot ng mundo ng ibang naroon nang makita si Marcus sa ganung ayos. Maliwanag sa buong resort dahil bilog pa ang buwan. Leave her alone.
Sigaw ni Marcus nang nakalapit na at buong lakas na kinalas ang kamay ni Dale sa pagkakahawak kay Anne. What a coincidence. I caught two birds in one stone. Nakangising turan ni Dale nang nakita si Marcus. Mahigpit na yumakap si Anne kay Marcus na animoy batang takot na takot. Siya ba ang pinagmamalaki mo, Anne? Alam mo ba kung anong klaseng lahi ang pinagmulan ng lalaking yan? Anas naman ng lalaking medyo may edad. Nilingon ni Anne ang nagsalita. Ikaw pa? Anong klaseng tao ka, ha? Hindi ka pa ba nakontentong napakasalan mo na ang babae mo na iuwi sa mansyon kasamang anak niya? Hindi pa ba sapat sa'yo ang mga pagdurusa ni Mama at pati ako gusto mong masira ang buhay dahil lang sa pustahan nyo ng demonyong yan? Puno ng hinanakit na turan ng dalagang nag-aapoy ang mata sa galit. How dare you call my son a demon? Sapat ng babaeng may edad na rin. And how dare you ruin my family, Dahlia? Kayong mag-ina, uhaw na uhaw sa kayamanan at kasikatan. Ganti ni Anne, kahit hilam sa luha ay mababanaag pa rin ang galit. Anne, enough! Singhal ng ama ng dalaga. Mas gugustuhin ko pa ang magpasagasa sa tren o magbigti kaysa magpakasal sa lahing demonyo. Anas muli ng dalaga. How dare you? Sumasobra ka na! Sigaw ng ginang at akmang susunggaban si Anne, subalit mabilis itong naitulak ni Marcus. Let me remind you, you're in my territory. And I won't let you harm any of my employees, especially Anne. I can file a case against you, even now. Banta ni Marcus sa ginang. Huwag kang makialam dito, Mr. Montecristo. Bulyaw ni Dale. May pakialam ako dahil narito kayo sa resort ko. At lalong may pakialam ako, lalo na't ang sangkot dito ay ang babaeng mahal ko. Guest namin kayo rito, so we should treat you better. But watch your behavior. Tura ni Marcus na pinipigilan ang sariling huwag makasakit ng tao. She's my fiancé. I'm looking for her. Anas ni Dale. I won't let you rape her. Galit na turan ni Marcus. Marcus, tama na. Saway ni Anne. Iha, sumama ka na lamang sa amin. Mahinahon ng saad ni Mr. Arellano. Para ano pa? Para ipain sa demonyong yan? Kung hindi pa ako marunong dumepensa sa sarili, tiyak na nagawa akong parausan. How could you do this pa? Anang dalagang naguunahan pa rin ang mga luha. It's for your own good, saad ni Mr. Arellano. No, dahil sa pustahan ninyo ni Dale at pag-iusap ng ina niya, kaya mo gustong ipakasal ako sa taong asal hayop. Hayok sa laman at adik. Watch out your mouth, Anne. Duro ni Dale sa dalaga. One more, and I'll break your finger. Mariing turan ni Marcus at nagtatagis ang ngipin at anumang oras ay mapipiglas na ang pasensya. Napapalibutan na sila ng mga tao. Karamihan ay mga babae. Hindi kaila dahil sa Adonis na nasa paligid na naka-boxer short at lantad ang mga pandesal. Dahil kanina ay walang pakialam ang mga yon. Tahimik naman si Nigel at Ashley na hawak pa rin si Anne. Marcus, tama na. Muling sabi ni Anne. Napatingin sa mukha ng dalagang hilam sa luha ang binata. Niyakap niya si Anne pagkatapos ay inakay papalayo. Napamura naman si Dale. I'll try to talk to her some other time, Dale, saad ni Mr. Arellano. Sa tingin ko, hindi natin siya makukuha sa pakiusap, kaya mas mainam na idaan sa paspasan. Sarkastikong turan ni Dale. Wag na wag mong sasaktan ng anak ko, Dale. Mariing turan ni Mr. Arellano. Hindi nakasagot si Dale. Iniwan na rin ni Ashley at Jill ang mga ito. Sumunod sila kina Marcus pabalik sa hotel. Dinala niya si Anne sa unit nito. Siya ba, Anne? Tanong niya sa dalaga.
Alam nito ang ibig sabihin ni Marcus, kaya tumango si Anne bilang sagot. My God, then why didn't you report to the police? Turan ni Marcus. Sino naman ang maniniwala sa akin? Tatay ko nga hindi ako pinaniwalaan. Ilang beses kong paulit-ulit sinabi noon sa kanya. And recently, I found out about their plan, kaya ako tumakas. Puno ng hinanakit na turan ni Anne. Teka muna, liwanagin mo nga. Anong pustahan ang sinasabi mo kanina? Usisa ng binata. Ayaw nang tanggapin ang perang ipinusta ni Papa. Sinundan naman ng pag-iusap ni Dahlia na makakabuti raw kung hindi ako malalayo sa kanila. He's a drug user, Marcus. Please, huwag mo akong ibigay sa kanila. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Pakiusap ni Anne. Mapangatawanan kaya ni Marcus ang pangako sa dalagang poprotektahan niya ito, abangan ang karugtong.